na pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa darating po na Lunes. At dahil ilang araw na lang ay pasukan na, abala na ang mga magulang sa pamimili ng gamit pang eskwela ng kanilang mga anak. Saksi si Ian Cruz. Isang linggo bago magpasukan, marami na namang magulang ang dumarayo sa Divisoria para makamura sa pagbili ng school supplies. Sa ngayon, hindi pa naman nagbabago ang presyohan dito. Mura naman, may sobra para sa pagkain. Eh yung kalidad po, okay po ba? Okay na rin yun. Dahil nga may lumabas sa mga mura, yung ibang items na mahal, sinabay na namin. Kahit talo kami ng 25 cents, kaya kahit ang buo ng notebook namin ay 25, inibigay na namin ng 8. Pero hindi lang school supplies ang problema ng mga magulang pagdating sa pasukan, kundi pati na ang mismong enrollment. Sa Action Center ng DepEd, ilang problema sa pagpapa-enroll ang idinulog. Bukas ang Action Center, gayon din ang hotline ng DepEd mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Hindi lang DepEd ang naghahanda para sa pasukan, kundi pati na ang Pag-asa. At ngayon pa lang, nag-abiso ng Weather Bureau ng maulang school opening. Meron tayong binabantayang low pressure area na magiging bagyo. Medyo malayo pa siya, pero kung hindi naman ito matutuloy or papasok is may enhance niya yung southwest monsoon. So maaaring magkaroon na tayo ng onset pagdating ng may Monday o kaya next week. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. At ngayon malapit na nga po ang pasukan, mahalaga matiyak ng mga magulang na mapagkakatiwalaan ng mga school service ng inyo pong mga anak. Kaya sa Barangay Saksi, inalam namin sa isang paaralan sa Rizal kung paano nila masisiguro ang kaligtasan ng mga tricycle na madalas ginagamit bilang school service. Saksi si Isay Reyes. Mga humaharurot na sasakyan. Isa ito sa mga pinakakinatatakutan ni Mommy Marilu para sa anak dahil ang pinapasukang paaralan ay nasa may highway. Kasi hindi din po natin maalis sa mga ganitong place, lalo na yung school nila, katabing kalsada, kaya hindi din maano na medyo meron kang kaba. Para iwas disgrasya ang kanilang mga estudyante, nagbabalangkas na ang Angono Elementary School ng mga safety guideline. Ang aming oras ng pag-uwi ay kinakailangan nandoon na ang service. Hindi dapat magtagal ang bata rito sa school. Kinakailangan pag oras na ng uwian, they have to leave the school, makauwi na. At kung yun sa pagpasok naman, meron kaming gwardiya na provided ng munisipyo. Then, yung meron din naman nag-a-assist sa traffic. Maliban sa mga school bus, isa pa sa mga pinakapopular na service ngayon ng tricycle. Pero paalala sa mga magulang, maging mapanuri po tayo sa pagpili para mapanigurado natin na sa mabuting kalagayan at mga kamay ang ating mga anak. Ngayon naman, kamustahin natin itong isang tricycle driver kung paano niya pinapangalagaan yung mga pasahero niyang estudyante. Sinasabihan ko sila na pagka bumabiyahe na kami, huwag silang magliligot at umupo ng maayos. Huwag silang magbabakride sa likod at hindi kami dadaan sa mga maraming sasakyan. Doon kami dadaan sa pinaka-safety daanan para hindi kami madisgrasya. Pero di lang daw pagsaway sa mga bata ang kailangan. Dapat hindi rin daw nag-overload ang mga tricycle school service. Parang binamaximize nila yung load. Na isa rin siguro na ang bata para makatipid, nakakasama sila doon sa lampas na kapasidad na isang tricycle. Pero sabi nga natin, pinapa-address natin yan sa PATODA o grupo ng mga tricycle operators na ingatan yung mga kabataan at hindi dahil lang sa kita. Payo ng DepEd sa mga magulang, kumuha ng mapagkakatiwalaang school service para sa anak. I-check nyo lang maigi yung mga operators, no? Kung na-accredit yan ba doon sa Land Transportation Office. Tapos usisain nyo na rin yung operator. Kung ang driver ba nila lisensyado, mas maganda kung TESDA, may certification sa TESDA. Kasi di ba ni-require na yan Tapos tignan na rin nila kung ganong kadami ang kapasidad ng bus service na yon. Para sa Barangay Saksi, ako si Isay Reyes, nag-uulat. Sa Showbiz Saksi, muli na namang napansin ang husay ng Pilipino sa international fashion scene. Yan ay matapos mapili ang Pinoy fashion blogger na si Brian Boy na maging hurado po ng America's Next Top Model. Saksi si Katati Bayan. Kukumpleto sa lista ng mga hurado para sa America's Next Top Model Cycle 19, ang Pinoy fashion blogger na si Brian Graham Bao o mas kilala bilang Brian Boy. Sa kanya Facebook fan page, sinabi ni Brian Boy na may big role daw siya sa incoming Cycle 19.
Ineheg din ng Pinoy fashion blogger ang kanyang excitement sa mga isinasagawang taping ng ANTM episodes. Nag-post din siya ng litrato kasama ilang katrabaho at maging ang kanilang mobile set. Ang ANTM host at supermodel si Tyra Banks tila nabighani kay Brian Boy. Ang fashion designer si Stacey Rodriguez na matalik na kaibigan ni Brian Boy, tuwang-tuwa sa tagumpay na nakamit ng kaibigan. Sigurado raw siyang magagampanan ni Brian ang tungkulin bilang hurado sa contest. Brian has really an opinionated palette for fashion, and I think it's not just with clothes but with models and how things should look. At mismong si Brian Boy, sumusunod daw sa sarili niyang fashion rules. Brian's such a positive person, so pati yung color scheme niya with the way he dresses is very positive. Unang sumikat si Brian Boy sa kanyang mga blog entry na tungkol sa latest fashion trends na naobserbahan niya habang nililibot ang iba't ibang panig ng mundo. Ngayon, posibleng matulungan daw ni Brian Boy ang mga Pilipino para makapasok din sa international fashion scene. There's really a lot of work and talent here in the Philippines that's ready to be launched abroad. And I think Brian's gonna help with that. Ako si Katati Bayan ang inyong saksi. Kung nasa na balita, ikaw at ang Liga ng Katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo ko lamang. Susunod na ang Eyewitness at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.